When Marian Rivera once said, "Let's go!" At sinasabi ko nga palagi, wala namang perfect relationship eh. Wala talagang ganun eh. Pero pwede nyo i-work out yan together na wala namang hindi nakukuha sa magandang pag-uusap, sa trust and love, saka lahat ng bagay na pag-uusapan ng maayos. May mga pagkakataon sigurong mapusok ka kasi galit ka. Pag galit ka, matuto kang wag mo na magsalita. Matuto kang wag mo nang kumibo. Kasi minsan may mga salita kang binibitawan na hindi mo na pwedeng ibalik. Na pag nabigay mo na yun, nasaktan mo na yung tao, paano mo pa papagalingin yung sugat na nasabi mo na yun? Nasabi mo, hindi mo na pwedeng bawiin. So mas maganda siguro na in every relationship na kapag galit ka, matuto ka muna na, sandali, tigil muna ako, isipin ko muna. Tama ba itong sasabihin ko? Masasaktan ko ba siya? Maaayos ko ba to pag sinabi ko to? Kasi once na nagkamali tayo at nabigkas natin yan, baka lalong mag-damage, mas lalong hindi natin maayos yung problema. So matuto tayong tumahimik na muna. Ngayon pag galagang galit ka at decided ka na ayaw mo na, go for it. Diba? Gawin mo, panindigan mo. Pero mas maganda talagang hinay-hinay lang. Lahat naman naaayos eh. Damn! Ganon sana. Yung iba kasi dyan, inuuna yung galit, nauuna pa yung bunganga, may pasigaw na, hindi magtanong muna. Yan yung kadalasang nangyayari sa magkarelasyon. Kaya nga kayo naging magpartner para magunawaan at magintindihan. Madalas, oo, pera ang pinag-aawayan, pero kaya naman niyang pagtulungan. Nadadaan naman niya sa mabuting usapan. Doon naman sa may mga may pinagseselosan, kausapin mo ng mabuti para kanyang malaman kung ano o sino yung dapat niyang iwasan. Tulad nga ng sinabi ni Ate Marian, kapag yung salita, binitawan mo na yan, yung sakit dun sa tao, hindi mo na mababawi o mapipigilan. Kaya mas mabuti kapag magpartner kayo, idaan nyo lang sa masinsinang usapan. Huwag natin pangunahan ng galit at sigawan kasi kayo lang din naman pareho yung maaapektuhan. Isipin nyo na lang yung mabubuti o yung magaganda nyong pinagsamahan na nang dahil lang ba sa maliit na lamat ay magagawa nyong kalimutan. Huwag din natin idaan sa sakitan dahil nagsisimula dyan na yung pundasyon yung pinaghirapan ay posibleng mawala at humantong sa masakit na hiwalayan. Matuto tayong makinig sa isa't isa, umunawa kung ano ba yung problema, maging mapagkumbaba, lalo't malimo na. Dahil ang mabuting komunikasyon ay nagdudulot ng matibay at matatag na relasyon ng panghabang panahon.